mas dumarami ang problema ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Mahigit 1 milyong sundalo ang napatay o nasugatan, pati 10,000 unit ng kagamitang militar na nawasak. Gayunpaman, maaaring hindi ang tagumpay ng Ukraine sa sariling bansa ang magwawakas sa digmaan ni Vladimir Putin. Posibleng problema sa loob ng Rusya. Isang tila hindi magamot na sakit na sumalot sa Rusya mula pa noong panahon ng Soviet ay ngayon nasa binggit na ng pagwasak sa bansa. May Dutch disease ang Rusya na unti-unting sumisira sa bansa. Ayon yan kay Paul Wahlberg na nagpost ng isang video sa YouTube noong Oktubre 10 na nagpapaliwanag kung paano ang version ng Dutch disease sa Rusya ay maraming antas. Isa ito marahil sa pinakamasamang kaso na nakita. Pero bago talakayin ang mga punto ni Wahlberg, kailangan muna natin ng kaunting konteksto. Mahalagang maintindihan muna ang Dutch disease bago natin makita kung paano naapektuhan ang Rusya ng malalang antas ng sakit na iyon. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang Dutch disease ay ipinangalan mula sa isang partikular na insidente na nangyari sa Netherlands noong huling bahagi ng 1950s. Nagsimula ito nang madiskubre ng mga Dutch ang natural gas deposits sa North Sea noong 1950. Nagsimulang magmina at magbenta ng gas ang mga Dutch na nagdala ng maraming yaman. Dahil dito, tumaas bigla ang halaga ng pera ng Netherlands, pero lumitaw din ang mga di magandang epekto. Hindi maganda para sa iba pang produkto na ibinebenta ng bansa kapag isang produkto lang ang may ganitong kalaking epekto sa isang bansa. Habang yumayaman ang Netherlands dahil sa industriya ng enerhiya, nagsimulang humina ang ibang sektor ng negosyo sa bansa. Ang matinding paglakas ng Dutch Gilda ay hindi inaasahang nagpahina sa pag-export ng non-enerhiya produkto ng Netherlands. Sumirit ang kawalan ng trabaho mula 11% hanggang 51% habang napilitan magsara ang mga negosyo sa labas ng sektor ng enerhiya dahil sa iba't ibang dahilan. Hindi sapat ang kita ng mga kumpanyang iyon at nakikipagsabayan pa sila sa industriya na nag-aalok ng mas mataas na sahod sa mga potensyal na empleyado. Dahil gustong magtrabaho ng lahat sa Dutch oil at gas, bumagsak ang ibang industriya sa Netherlands. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang epekto kapag nakatuon lang sa isang sektor ang lahat ng puhunan ng bansa. Walang sino man ang maaaring sisihin ang Netherlands sa pagsubok nitong kumita ng mas maraming pera mula sa bagong tuklas nitong mga deposito ng gas at langis. Gagawin rin ito ng ibang bansa. Gayunpaman, sinira ng mabilis na paglago ng industriya ng enerhiya ang paligid nito. Iyan ang Dutch disease, sa madaling salita. Sa ngayon, matindi ang kaso ng sakit na ito sa Russia na posibleng magpabagsak sa kanilang ekonomiya. Matagal bago pa mapaalis ng Ukraine ang mga Russian mula sa kanilang teritoryo. Bumabalik ito sa video ni Wahlberg na sinimulan niyang idiin ang laki ng sakunang nakaamba sa hinaharap ng Russia. Tulad ng sa Dutch, nagsisimula rin ito sa industriya ng enerhiya ng Russia na tinukoy ni Wahlberg bilang pangunahing sintomas ng Dutch disease doon. Luhod ngayon ang industriya ng enerhiya ng Russia, lalo na ito sa sektor ng gasolina at pinong langis nito, na patuloy na binobomba ng Ukraine nitong mga nakaraang buwan. Noong Oktubre 14 iniulat ng Kiev Independent na hiniling ng Russia sa kanilang Federal Anti-Monopoly Service na itakda ang pinakamataas na presyo ng gasolina sa buong bansa. Nangyayari ito dahil sa malaking kakulangan na nagdudulot ng problema sa supply at demand dahil kaunti lang ang natatanggap na gasolina ng mga gasolinahan. Ang iba ay nagtataas ng presyo para samantalahin ang mataas na demand. Pinipilit ng Russia na pababain ang presyo sa pamamagitan ng batas, pero hindi nito binabago ang katotohanang kulang pa rin sa produkto ang maraming gasolinahan nila. Tumigil na sa pagbebenta ang maraming gasolinahan sa Russia. Sa Southern Federal District lang, 220 gasolinahan o 14% ng kabuuan ang tumigil sa bentahan ng gasolina. Sabi ng Russia, pansamantala lang daw ang problemang ito. Noong Oktubre 13 iginiit ni Anton Siluanov, ministro ng pananalapi ng Russia, na kontrolado nila ang problema. Tungkol sa partikular na issue ng presyo ng gasolina sa ilang rehiyon, malinaw na may ilang limitasyon sa supply sa kasalukuyan na sigurado akong malalampasan sa malapit na hinaharap. Ayon sa Reuters, sinabi ni Siluanov na nagkamali siya
Ang kasunay, ang kakulangan sa supply ay sanhi ng long-range drone strike ng Ukraine na hindi hihinto kahit na umaasa ang Russia na titigil ito. Direktang resulta ito ng mga pag-atake ng Ukraine sa enerhiyang infrastruktura ng Russia, lalo na sa mga oil refinery na hindi tumitigil. Palakas ng palakas ang mga ito habang lumilipas ang bawat araw. Tulad ng binanggit ni Warburg, hindi iyan ang gustong maririnig ng Russia. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation noong Oktubre 2, tinamaan na ng Ukraine ang 21 sa 38 malalaking refinery ng Russia ngayong 2025 at ilan sa mga ito ay ilang beses nang tinamaan. Iyan ay 48% na pagtaas kumpara sa bilang ng mga pag-atake sa refinery noong 2024 at wala namang dahilan para tumigil ang Ukraine ngayon. Alam nito ang epekto ng mga atake nito hindi lang sa mga pila na ngayon ay nabubuo sa mga gasolinahan ng Rusya, kundi pati na rin sa mga desperadong hakbang na ginagawa ng Rusya para malampasan ang krisis nito sa gasolina. Halimbawa, ang Rusya ay lumalapit sa ibang mga bansa para makakuha ng gasolina. Iniulat ng Kiev Independent noong Oktubre 1 na lumalapit ang Rusya sa Asia para mapanatili ang supply ng gasolina sa bansa. Matapos ang pag-atake ng Ukraine sa refinery na nagpasara ng halos 40% ng kapasidad ng pagdadalisay ng bansa. Kasama ang China sa mga bansang iyon at pag-uusapan natin ang isyong ito mamaya. Pati na rin ang Belarus. Dito lumalabas ang unang sintomas ng Dutch disease ng Rusya. Hindi dapat bumibili ng gasolina ang Rusya, langis at gas, ang dalawang pinakamalalakas na tagapagpaandar ng ekonomiya ng bansa. Dahil ubos na ang gasolina nilang paninda, matindi ang dagok sa Rusya. Tulad ng binanggit ni Warburg, ang mga export ng enerhiya ng Rusya ang bumubuo sa karamihan ng kita ng buong bansa. Kahit ang mga kita na hindi direkta galing sa export ng enerhiya ay madalas na nanggagaling pa rin ng hindi direkta mula sa export ng enerhiya. Sa madaling salita, ang mga negosyong sumusuporta sa enerhiya ng Rusya, gaya ng mga istasyon ng gasolina, ay nahihirapan kapag ang sektor ng enerhiya ng Rusya ay nahihirapan. Iyan ang tinatawag na Dutch disease na nararanasan ng Rusya. Kahit panlabas lang, mas malalim pa dyan. Bago ipaliwanag kung paano, mahalagang tuklasin muna ang isang masakit na irony na kinakaharap ng Rusya ngayon. Isa ang China sa mga bansang pagbibilhan ng Rusya ng mga pino ng produktong langis para mapunan ang kakulangan na nararanasan nila ngayon. Ang China ay pangunahing customer ng krudong langis ng Rusya mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Noong 2024 bumili ang China ng mahigit 100 milyong tonelada ng krudo mula Rusya. Sinamantala ang mababang presyo. Ayon kay Warburg, malamang na kaunti-ti lang ang kinikita ng Rusya sa pagbebenta ng langis sa China dahil isa na lang ang China sa natitirang pangunahing customer nito at kontrolado siya nito. Ang nakakatuwang kabalintunaan ay ang krudong langis na binili ng China nang napakarami ay ibinabalik ngayon sa Rusya bilang mga produktong pinino na mas mataas ang presyo kaysa sa krudo. Akala ng Rusya na sinusuportahan sila ng China sa pera sa digmaan nila sa Ukraine. Tuwang-tuwa ang China na samantalahin ang kahihinaan ng Rusya, kaya lalong lumalala ang Dutch disease na nagpapahirap sa Rusya. Sa geopolitika, parang ginawang laruan ng China ang Rusya. Ayon sa Jamestown Foundation noong Disyembre 2023, ayon sa foundation, lalong napipilitan ang Rusya na mag-supply ng mga estratehikong yaman sa mga kaalyado sa hindi patas na mga kondisyon kapalit ng kaunting pagpapakita ng suporta at tulong sa politika. 2 taon na ang lumipas. Walang gaanong nagbago. Sa labas ng China, lalo pang sinamantala ang kahinaan ng Rusya gamit ang mga pinong produktong langis upang mabawi ang perang inaasahan ni Putin para sa digmaan sa Ukraine. Ngayon, ang paghihirap ng industriya ng gasolina ng Rusya ay itinuturing na pangunahing sintomas ng Dutch disease nito. Ang iba ay mas malalim, na makikita sa walang pakialam na komento ni Warburg kung paano pati mga industriyang sumusuporta sa sektor ng enerhiya ng Rusya ay umaasa sa tagumpay nito. Ganoon din ang nangyayari sa halos lahat ng ibang industriya sa Rusya. Sa simpleng dahilan na napakalaki ng bansa ng Rusya. Dito pumapasok ang talino ng estratehiya ng Ukraine sa pag-atake sa mga refinery. Napansin ni Warburg na kalat ang mga refinery sa Rusya. Kaya't tinarget ng Ukraine ang mas marami at mas malalayong abot ng kanilang armas. Ayon kay Warburg, may malinaw na dahilan kung bakit kalat ang mga refinery ng Rusya.
Ang dahilan kung bakit geographically distributed or nakakalat ang mga refinery sa buong bansa ay para mapababa ang gastos sa huling bahagi ng transportasyon para hindi na kailangan bumiyahe ng malayo ang mga naprosesong enerhiya. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan para sa Rusya ngayon. Ang mga refinery na patuloy gumagana ng maayos ay yung hindi na aabot ng long-range drone ng Ukraine. Ibig sabihin, malayo ang mga refinery sa mga rehiyon ng Rusya na mas nangangailangan ng gasolina. Napipilitan ngayon ang Rusya magpadala ng pinong langis sa mas malalayong lugar. Gamit ito bilang gasolina ng mga truck at tren sa mas mahabang biyahe. Ganon din sa pinong langis mula Rusya. Limitado lang talaga ang mga daungan kung saan pwedeng dumating ang mga produkto. Kailangang ilipat ng Rusya ang gasolina sa malalayong distansya para makarating sa mga kinakailangang lugar. Iyan ang pangalawang antas ng gastos, kung saan mas lumalala ang Dutch disease ng Rusya. Ang tanging solusyon na naisip ng Rusya para sa pagdepende nito sa langis ay isang solusyon na lalo lang nagpapalalim ng kanilang pagdepende rito. Maaaring tuluyang tumigil ang ekonomiya ng Rusya dahil sa problemang ito. Ayon kay Valberg, dahil ito sa pagkawala ng kita, pagtaas ng gastos, at dahil kung walang enerhiya, hindi makakabili, makakapagbenta, o makakapagpalitan ang mga tao. Ayon sa Pravda, mahigit kalahati ng mga rehiyon ng Rusya ang tinamaan ng kakulangan sa gasolina simula Oktubre 12. Sa ilang mga rehiyon na iyon, nililimitahan ang mga mamimiling Ruso na bumili ng 10 hanggang 20 litro lang ng gasolina kada punta sa gasolinahan. Kung makakabili pa nga sila ng gasolina, katumbas lang ito ng 43.7 na galon na kulang para mapuno ang tangke ng karamihan ng sasakyan. Para sa mga negosyanteng Ruso na umaasa sa paglalakbay sa buong bansa para mapatakbo ang kanilang mga kumpanya, maging sarili nilang biyahe o ng kanilang mga empleyado, napakahirap ng kalagayan. Halos hindi na mapuno ng mga sasakyan ang kanilang tangke para makarating sa dulo ng sarili nilang rehayon, lalo na kung magbibiyahe pa sa ibang bahagi ng Rusya. Ang Dutch disease ay naapektuhan ang mga negosyo sa labas ng industriya na yumayaman ang bansa. Sa Netherlands, ang mabilis na pagtaas ng halaga ng pera ay negatibong nakaapekto sa ibang sektor. Para sa Rusya, nagkakaproblema ito dahil hindi nito natutugunan ang sariling pangangailangan sa gasolina matapos mawala ang mahahalagang produkto. Hindi rin magawa ng Rusya ng paraan para masolusyonan ang Dutch disease. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang problemang umiiral na sa loob ng mga dekada. At ito ay isang bagay na hindi kayang lutasin sa sistemang pampamahalaan na pinapatakbo ng Rusya. Binanggit ni Warburg ang puntong ito na sinasabing ang mga orihinal na naapektuhan ng Dutch disease ay nagawang makabawi dahil ang Netherlands ay isang demokratikong bansa. Ang Rusya naman, sa kabilang banda, ay isang oligarkiya. Kilala ang suliraning pang-ekonomiya ng Rusya sa digmaan sa Ukraine. Ngunit hindi nahihirapan ang mga oligarko nito. Noong Agosto, iniulat ng Newsweek na mabilis yumaman ang pinakamayayamang bilyonaryo sa Rusya. Noong nakaraang taon, nadagdagan ng 20 bilyon ang yaman ng mga oligarkong iyon. Ito ay panandaliang kasakiman na malamang lumala dahil sa mga problema ng Rusya sa kanilang pangunahing produkto. Muli, pumapasok dito ang supply at demand. Maaaring magtaas ng presyo ang mga natirang tagapaglinis ng langis sa Rusya dahil sa nararanasang kakulangan sa bansa. Kitang-kita na iyon. Batay sa ulat ng France, 24 ang AE, 72 at AE, 75 na gasolina ay ibinebenta na ngayon sa $100 at 1,000 bawat tonelada malapit sa pinakamataas na presyo sa kasaysayan. Kumikita ang mga oligarko ng Russia, malamang pati si Putin, habang naghihirap ang iba pang bahagi ng bansa. Walang insentibo sa Russia para ayusin ang problemang ito. Hindi ito papayagan ng mga oligarko. Ayon sa Moscow Times noong Agosto, nahihirapan din ang ibang industriya. Noong Hulyo, pinakamabilis na lumiit ang sektor ng pagmamanupaktura ng Russia mula Marso 2022. Bumaba sa 47 ang Purchasing Managers Index ng sektor noong Hulyo mula 475 noong Hunyo. Anumang bilang na mas mababa sa 50 ay senyales ng pagbagsak ng isang sektor. At ito mismo ang uri ng problema na dulot ng Dutch disease. Humihina ang ibang sektor
habang inuubos ng Russia ang resources sa pinakamalaking pinagkukunan ng yaman. Kung nagdududa ka na enerhiya, ang pangunahing yaman ng Russia, tingnan mo ang datos ng Oxford Institute for Energy Studies. Ayon dito, ang kita mula sa industriya ng langis at gas ng Russia ay bumubuo ng 30 hanggang 50% ng kabuuang federal na budget ng Russia sa kahit anong taon. Bukod sa halos 20% ng gross domestic product ng Russia ang binubuo nito, ayaw pa rin itong baguhin ni Putin. Aktibong sinasakal ng Russia ang sinumang innovator sa lahat ng larangan dahil mas mahalaga kay Putin ang kontrol kaysa sa paglago. Noong Hunyo, iniulat ng Moscow Times na sinabi ni Putin na kailangan nating sakalin sila na tumutukoy sa mga Western tech giant na maaring magbalak mamuhunan sa Russia. Ang mga tech giant na iyon ay magbibigay ng mga oportunidad para sa mga Ruso sa labas ng bulan ng oligarkiya upang magtagumpay sa kanilang sarili na magpapahina sa kontrol ng oligarkiya sa natitirang populasyon. Kaya kailangang manatili ang kasalukuyang kalagayan. Dapat magpatuloy na lumala ang Dutch disease. Nagdudulot ito ng problema, ayon kay Warburg. Dahil wala namang makabagong tatak ang Rusya na nagbebenta sa ibang bansa. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang industriya sa Rusya. At ang ibig sabihin nito, kapag inalis mo ang sektor ng enerhiya, gaya ng nangyari ngayon, mabilis na maaring bumagsak ang buong ekonomiya ng Rusya. Parang bahay na gawa sa baraha, iyon ang magandang panimula sa susunod na punto. Mas malala pa ang Dutch disease ng Rusya kaysa sa napag-usapan natin. Tulad ng nabanggit kanina, malaking bahagi ng federal na budget ng Rusya ay umaasa sa sektor ng enerhiya ng bansa. Hulaan mo kung saan napupunta ngayon ang malaking bahagi ng pera mula sa budget na yon. Siyempre, sa industriya ng armas ng Rusya. Ang sektor na iyan ang isa sa kakaunting industriya na lumalago sa Rusya sa kasalukuyan. Tumatanggap ito ng malaking pondo mula sa kita ng langis at gas. Sobrang laki ng pondo. Ayon kay Wahlberg, ang industriyang ito ang nagdulot ng pagtaas ng sahod sa Rusya, kaya nagkaroon ng kakulangan ng manggagawa sa ibang sektor. Balikan natin ang nabanggit na halimbawa sa Netherlands sa video. Ipinapakita nito na ang paglago ng isang industriya ay maaring maghikayat ng mga empleyado na lumipat mula sa ibang sektor para sa mas mataas na kita. Sa ngayon, ang paggawa ng mga armas ang umuunlad na industriya sa Rusya. Kahit na ito ay nagiging posible lamang dahil sa sektor ng enerhiya ng Rusya at ang iba pang mga industriya sa Rusya ay nagsisimula ng makaramdam ng hirap. Ibig sabihin, ang Dutch disease ng Rusya ay hindi lang sa pambansa, kundi pati sa lokal na antas nakakaapekto. Itinampok ng British Broadcasting Corporation, monitoring ang problemang ito noong Pebrero, nang iulat nito na ang Rusya ay nakaranas ng 46% pagtaas taon-taon sa produksyong industrial noong 2000 at 24. Pinangunahan ito ng sektor ng metal, elektronika, at pagkukumpuni ng makinarya at kagamitan. Lahat ng ito ay konektado sa ekonomiyang pangdigma na nilikha ni Putin sa Rusya at nararamdaman din ang epekto sa ibang lugar. Ayon sa British Broadcasting Corporation monitoring, 13% ng negosyo sa Rusya ang nagsabing kinulang sila ng puhunan noong unang quarter ng 2024. Tumaas ito ng 25% sa katapusan ng taon dahil sa paglago ng pagmamanupaktura mula sa industriya ng digmaan. Kinunan ng pahayag ng outlet ang Spiegel Finance. Ayon dito, sa paunang pagtataya, sa 183 puntos ng paglago ng pagmamanupaktura sa 3 taon, higit 20 puntos ay dahil sa military-industrial complex. Dahil sa koneksyon ng mga sektor, hindi magawa ang eksaktong pagtataya, kaya madalas negatibo ang sibilyang sektor. Iyon ay noong 2024 lalong lumalala ang sitwasyon sa 2025. Bakit gugustuhin ng karaniwang Ruso na magtrabaho sa ibang industriya bukod sa may kinalaman sa digmaan kung napakalaki ng kita sa digmaan? Hindi agad lumalabas ang mga ganitong lokal na issue. Sa maikling panahon, tumataas ang sahod ng mga tao dahil lumilipat sila sa mga trabaho sa militar at industriyang Rusya. Kaya nilang gumastos ng mas malaki sa mga lokal na negosyo tulad ng mga restoran at tindahan kaysa dati. Ipinapalagay lang yan kung may lokal na negosyong makakaligtas kapag di nila kaya tapatan ang sahod sa ibang lugar. Ngunit pansamantala lang ito, ayon kay Wahlberg.
ang maliliit na bayan militar ang pinakakailangang magtiis sa kwentong kasing tanda ng industriya. Kapag umaasa lang ang komunidad sa isang industriya, bumabagsak sila kapag bumagsak ang industriya. Tingnan mo ang United States Rust Belt bilang patunay, maliban sa New York City. Ayon sa Forbes, noong 1951 ng populasyon ng Amerika ay nakatira sa Rust Belt. Bakal, karbon, at sasakyan ang pangunahing produkto ng rehiyong ito. Sa paglipas ng panahon, ang paggawa ng bakal at sasakyan ay nailipat sa ibang bansa. Ang carbon naman, sa kabilang banda, ay naging hindi na gaanong kanais-nais na produkto dahil napalitan ito ng langis, gas, at kalaunan ng mga solusyon sa malinis na enerhiya. Noong 2000, naging isang kapat na lang ng populasyon ng Amerika ang populasyon ng Rust Belt. Mula sa dating 1/4, lumilipat ang mga tao sa ibang estado at industriya dahil naubos na ang trabaho sa mga tradisyonal na sektor ng Rust Belt. Maraming komunidad ang nawasak. Ganito rin ang mangyayari kapag natapos ang ekonomiyang pangdigmaan ng Russia. Bilang oligarkya, ang Russia ay hindi magbibigay ng maraming opsyon sa tao. Ito ang argumento ng oligarkya laban sa demokrasya. Ang inobasyon sa ibang bahagi ng United States ay nagbigay daan sa mga dating taga-Rust Belt na humanap ng oportunidad sa ibang lugar. Sa Rusya, ang tanging mga oportunidad na umiiral ay yaong ibinibigay ng mga oligarkiya. 3 beses nararanasan ng Rusya ang epekto ng Dutch disease. Gumuho ang sektor ng enerhiya nito, pundasyon ng buong House of Cards. Kung bumagsak ang sektor na iyon, mahihirapan ang mga Ruso sa paglalakbay at kalakalan sa bansa at masisira ang maraming negosyo. Kapag bumagsak ang sektor ng enerhiya at natapos ang digmaan sa Ukraine, babagsak ang ekonomiyang nakabase sa digmaan ng Russia at maaapektuhan ang mga lokal na komunidad. Lahat ng ito ay nangyayari na ngayon sa puntong nagsimula na ang pagbagsak ng Russia. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video na tumatalakay kung paano maaring magdulot ng katapusan sa bansa ang mga kaguluhan sa loob ng Russia.